Sa opening scene, ipinakikilala tayo sa isang mag-asawang nagbabakasyon sa kanayunan ng Poland, sina Joe at Laura. Ang mag-asawa ay nabunyag na dating mga nangungunang lihim na operatiba ng Amerika na maagang nagretiro upang mag-focus sa pagbuo ng isang makabuluhang buhay na magkasama. Maya-maya, dalawang Pranses na bisita na nagbabakasyon din sa rehiyon ang nakapansin kina Joe at Laura habang nag-aalmusal. Nagkaroon ng casual na usapan ang apat, nagbabahagi ng mga karanasan tungkol sa kanilang mga buhay at trabaho. Sa puntong iyon, ibinunyag ng babaeng manlalakbay na siya ay nagtatrabaho bilang isang doktor sa isang ospital. Dahil sa kuryosidad, nagtanong siya tungkol sa mga hanap buhay ni Joe at Laura. Gayunpaman, sa halip na ay lahad ang kanilang lihim na nakaraan, nagsinungaling ang mag-asawa at sinabing sila ay namamahala ng isang maliit na tindahan. Pagkatapos ng almusal, bumalik sina Joe at Laura sa kanilang tinutuluyan. Inalok ni Joe na sumama sila sa ibang mga turista upang tuklasin ang kanayunan, ngunit tumanggi si Laura dahil siya ay may sakit. Hinikayat niya si Joe na magpatuloy na lamang at tiniyak na maghihintay siya sa lodge. Bagamat nag-aatubili, pumayag si Joe at umalis kasama ang ibang mga turista. Bago umalis, palihim siyang kumuha ng baril sakaling may mangyaring hindi inaasahan sa kanilang paglalakbay. Ang grupo, na ginagabayan ng isang lokal na guide, ay nagtungo ng mas malalim sa gubat. Samantala, dalawang tauhan ng CIA na mga piloto ay nasa isang reconnaissance plane. Lumilipad sila patungo sa parehong kakahuyan na iniimbestigahan ni Joe at ng mga bisita. Bigla, isang putok mula sa likuran ang tumama sa kanilang eroplano at ito ay bumagsak sa mga puno. Nang marinig ni Joe ang pagsabog, agad siyang tumakbo patungo sa pinanggalingan ng kaguluhan. Sa lodge naman, nasaksihan ni Laura ang makapal na itim na usok na umaalpas mula sa kagubatan at siya ay nabahala para kay Joe. Nang walang pag-aalinlangan, nagpadala siya ng mensahe sa kanya gamit ang satellite phone. Hindi nagtagal, nadiskubre ni Joe at ng mga turista, na may matinding pagkabigla, na isang pagbagsak ng eroplano ang sanhi ng pagsabog. Agad na sinuri ni Joe at ng doktor na nakasama nila sa almusal ang mga piloto, ngunit lahat sila ay patay na, tinamaan ng bala sa ulo. Napagtanto ni Joe at ng doktor na hindi ito isang karaniwang aksidente, sadyang pinabagsak ang eroplano. Si Joe, bilang dating senior agent, ay nakilala ang mga piloto bilang mga tauhan ng CIA. Ilang sandali pa, nakakita siya ng isang hard drive sa bulsa ng isa sa mga ahente at kinuha niya ito. Tumol ang doktor, iginiit na ang hard drive ay hindi pag-aari ni Joe, ngunit nagpumilit si Joe, sinasabing malamang ay naglalaman ito ng mahahalagang lihim. Hindi nila alam na patuloy pa ring gumagana ang radyo ng eroplano at naipapadala ang kanilang pag-uusap sa punong tanggapan ng CIA. Tiyak nga, narinig ng CIA si Joe na nagsasalita tungkol sa hard drive. Isinalaysay ng isa sa mga operatiba ang insidente sa pinuno ng CIA, binibigyang diin ang kahalagahan ng hard drive na naglalaman ng mapanirang ebidensya ng kanyang maling gawain. Sa puntong iyon, inutusan ng pinuno ng CIA na malaman ang eksaktong lokasyon ng pagbagsak. Bilang tugon, sinabi ng ahente na ito ay nasa malalim na bahagi ng kagubatan sa kanayunan ng Poland. Bumalik ang eksena kay Joe, na hinihikayat ang doktor at ang iba pang mga turista na bumalik na sa lodge dahil hindi naligtas ang lugar, bago pa sila makaalis, biglang nilapitan sila ng isang grupo ng mga mersenaryo. Hinarap ni Orland, ang pinuno ng mga mersenaryo, ang guide at may pagmamataas na tinanong kung ano ang kanilang pakay. Iginiit ng guide na sila ay mga bakasyonista lamang na nagkataong napadpad sa lugar ng pagbagsak ng eroplano. Agad na hinarap ni Orland ang doktor at mariing tinanong kung saan siya nagmula. Nang tumanggi itong sumagot, walang awa siyang pinatay ni Orland. Pagkatapos nito, hinarap niya si Joe at tinanong kung may natagpuan ba itong hard drive sa mga labi ng eroplano. Nagsinungaling si Joe at sinabing wala siyang alam tungkol dito, kahit na ang hard drive ay nakatago sa kanyang mga kamay. Itinutok ni Orland ang kanyang baril kay Joe, sinusubukang alamin kung siya ay nagsisinungaling, ngunit si Joe, na hindi isang karaniwang tao, ay nanatiling kalmado at kontrolado, kaya napaniwala niya si Orland na nagsasabi siya ng totoo. Habang sinisimula ng mga tauhan ni Orland na halugugin ang bumagsak na eroplano, sinamantala ni Joe ang pagkakataon upang gumanti. Matagumpay niyang ninakaw ang isa sa mga sasakyan ng kalaban at nagtangkang tumakas. Sa kasamaang palad, naubusan ng gasolina ang sasakyan at tumigil sa gitna ng kalsada. Sa kabutihang palad, mabilis na kinuha ni Joe ang isang motorsiklo mula sa isa sa mga mersenaryo at tumakas, halos makaiwas sa insidente. Pagkatapos nito, lumipat ang salaysay sa isang matandang lalaki na nagngangalang Chester. Tulad ni Joe, si Chester ay isang lihim na espesyaliya,
ngunit hindi tulad ni Joe, siya ay aktibo pa ring nagsisilbi sa gobyerno. Kinontak ng pinuno ng CIA si Chester at inatasan siya ng isang misyon, dakpin si Joe sa kanayunan ng Poland. Sa puntong iyon, kinwestiyon ni Chester ang utos, binanggit ang pagre-retiro ni Joe 5 taon na ang nakalipas at tinatanong ang batayan ng kanyang kasalukuyang pagtugis. Ibinunyag ng pinuno ng CIA na ninakaw ni Joe ang isang napakahalagang hard disk na pag-aari ng ahensya, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang hulihin siya. Hindi lamang iyon, ginagarantiyahan din niya si Chester ng dobleng sahod kumpara sa karaniwan kung matagumpay niyang madadakip si Joe at mababawi ang hard drive. Tinanggap ni Chester ang misyon bilang tungkulin sa kanyang bansa at agad na umalis patungong Poland. Samantala, nawalan na ng bakas si Orlan kay Joe. Gayunpaman, naniniwala siyang nagtatago pa rin si Joe sa kung saan sa loob ng gubat. Dahil sa matinding galit, sumigaw si Orlan patungo sa kakahuyan at nagbabala na kung hindi susuko si Joe, pupunta siya sa resort at papatayin ang lahat ng mga nagbabakasyon doon, kabilang ang asawa ni Joe na si Lara. Si Joe, na nagtatago sa malapit, ay narinig ang banta at agad na kinontak si Lara gamit ang satellite phone, pinapayuhan siyang maghanda sa nalalapit na panganib. Agad na kumilos si Lara matapos marinig ang babala. Bilang dating top secret spy, pumasok siya sa combat mode, nang alap ng mga armas at naghanda para lumaban. Pagkatapos nito, nagtungo si Lara sa isang katabing silid sa lodge at pinayuhan ang mga bisitang naroon na magtago sa ilalim ng kama para sa kanilang kaligtasan. 3 sa mga tauhan ni Orland ang biglang sumugod sa lodge habang sinisiguro pa lamang niya ang kaligtasan ng mga bisita, ngunit bago pa man sila makakilos, mabilis at eksakto niyang pinuksa ang banta gamit ang kanyang husay at kakayahan. Samantala, dumating si Chester, ang covert operative at leader ng CIA, sa isang liblib na hotel. Sa isang nakapangangilabot na pagpapakita ng kalupitan, sinubak ni Chester ang lakas ng laso na kanyang nilikha sa pamamagitan ng pagpapainom nito sa lalaking naghatid sa kanya sa hotel. Makalipas ang ilang sandali matapos umalis sa hotel, bumagsak ang driver at namatay dahil sa epekto ng lason. Ngumiti si Chester sa kanyang sarili, nakaramdam ng ginhawa na perpektong gumana ang kanyang lason. Samantala, bumalik si Joe sa pamayanan na pagod na pagod. Pumasok siya sa isang tindahan upang magpahinga, nagpapasalamat na walang tao sa paligid. Ginamit ni Joe ang landline upang tawagan ang pinuno ng CIA. Sa tawag, nakiusap si Joe na malaman kung ano ba talaga ang napakahalaga sa hard drive na kanyang natagpuan, at nagtataka kung bakit napakaraming tao ang naghahabol dito. Sinabi ng pinuno ng CIA na naglalaman ito ng sensitibong datos ng gobyerno at inutusan si Joe na ibalik ito kaagad. Gayunpaman, walang pakialam si Joe. Alam na niya na ang hard drive ay naglalaman ng ebidensya ng katiwalian ng pinuno ng CIA at ng iba pang matataas na opisyal. Malinaw na sinabi ni Joe na wala siyang balak ibalik ang hard drive. Kinamumuhian niya ang mga tiwaling opisyal tulad ng pinuno ng CIA at balak niyang isapubliko ang nilalaman ng hard drive. Dahil sa pahayag na ito, nataranta ang boss ng CIA. Agad niyang tinrace ang tawag ni Joe upang matukoy ang kanyang lokasyon. Nang makuha niya ang impormasyon, kinontak niya si Chester at sinabi kung nasaan si Joe. Pagkatapos nito, inutusan ng pinuno ng CIA si Chester na patayin si Joe at mabawi ang hard drive sa anumang paraan. Walang pag-aalinlangan na kumilos si Chester at tinungo si Joe sa tindahan kung saan siya nagtatago. Samantala, habang pauwi, humingi ng paumanhin si Joe kay Laura sa gulong idinulot niya sa pagkuha ng hard drive mula sa bumagsak na eroplano ng CIA. Ipinaliwanag ni Joe na ginawa niya iyon upang ilantad ang katiwalian ng mga taong nasa kapangyarihan, at upang masigurong walang mga tiwaling politiko sa hinaharap ang makapipinsala sa kanilang bansa. Sa kabila nito, buong-buo ang suporta ni Laura sa desisyon ni Joe at tiniyak sa kanya na kaya niyang ipagtanggol ang sarili, habang hinihikayat siyang manatiling ligtas. Matapos ang tawag, nakatanggap si Joe ng isang hindi inaasahang bisita, si Chester. Binati nila ang isa't isa ng casual, tulad ng mga dating magkakilala. Nagpalitan sila ng mga pagbati at nagkumustahan na parang matagal nang magkaibigang muling nagkita. Pagkatapos nito, magalang na tinanong ni Chester kung nakuha ba ni Joe ang hard drive mula sa nawasak na eroplano ng CIA. Nagsinungaling si Joe at sinabing si Orland, ang pinuno ng mga mersenaryo, ang nakakuha na nito. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Chester. Kalmado niyang pinayuhan si Joe na isuko na ang hard drive upang maiwasan ang pisikal na sagupaan sa pagitan nila. Nagbuhos si Chester ng 2 baso ng inumin at inalok ang isa kay Joe upang maibsan ang tensyon. Tumanggi si Joe na uminom dahil sa kanyang hinala. Sa halip, inilihis niya ang usapan at tinanong si Chester tungkol kay Orland.
Gusto niyang malaman kung sino si Orland at kung bakit napakaraming tao ang may gusto sa hard drive. Ibinunyag ni Chester na si Orland ay nagtatrabaho para sa Russian intelligence upang nakawin ang hard drive. Kung makuha ito ng mga Ruso, madali nilang may destabilisa ang Amerika. Tumugon si Joe sa pamamagitan ng pagtatanong kung talagang naniniwala si Chester na ang hard drive ay naglalaman ng mahahalagang datos ng Amerika, sa halip na mga ebidensya ng katiwalian ng pinuno ng CIA at ng iba pang matataas na opisyal. Gayunpaman, walang pakialam na sumagot si Chester at sinabing hindi niya alintana ang nilalaman nito. Ang pangunahing layunin niya ay tapusin ang kanyang misyon at matanggap ang bayad kapalit ng pagbawi ng hard drive. Lumipat ang eksena kay Lara sa lodge. Hawak na bihag ng mga tauhan ni Orland ang mga turista sa loob. Palihim na umakyat si Lara sa itaas na palapag at pinuksa ang isa sa mga gwardya. Pagkatapos nito, sinabi niya sa mga turista na manatiling tahimik habang inaasikaso niya ang iba pang mga gwardya sa ibaba. Samantala, ang ilan sa mga tauhan ni Orland ay umiinom at nagpapahinga sa ibabang palapag. Bigla nilang narinig ang isang malakas na pagbagsak, ang tunog ng isang katawan na tumama sa lupa. Nang kanilang siyasatin, natuklasan nila ang isa sa kanilang mga kasamahan na itinapon ni Lara mula sa itaas, ang kanang kamay ni Orland. Ang kanang kamay ni Orland, na naroon, ay inutusan ng kanyang mga tauhan na halugugin ang mga nasa itaas na palapag. Gayunpaman, nang makita niyang isa pa sa kanyang mga tauhan ang napatay, siya ay nagalit at inutusan ang mga natitirang gwardya na hanapin ang salarin. Habang umaakyat sila sa hagdan, inambus ni Lara ang mga ito, pinupuksa sila isa-isa ng may matinding husay at bilis. Sa huli, na-corner nila si Lara at tinutukan ng baril, pinilit siyang sumuko. Sa kabutihang palad, may maliit siyang kutsilyong nakatago sa kanyang buhok na ginamit niya upang baligtarin ang sitwasyon. Matapos talunin ang mga gwardya, hinarap ni Lara ang kanang kamay ni Orland. Sa kalaunan, natalo siya ng lalaki dahil sa matinding pagod mula sa laban. Dahil dito, iginapos siya sa isang upuan at sinimulang tanungin. May panlilibak na tinanong ng lalaki kung bakit ang mga Amerikano tulad ni Lara ay laging nagpapanggap na matapang na para bang hindi sila kayang talunin. Mahinahon na sumagot si Lara na hindi siya Amerikano kundi Aleman. Ipinagpatuloy niya na ang halos pagiging hindi matitinag nila ni Joe ang nagbigay sa kanila ng reputasyon bilang pinaka-nakakatakot na lihim na mga operatiba sa mundo. Nang marinig ang pangalan ni Joe, napagtanto ng kanang kamay ni Orland na si Lara ang asawa ni Joe. Agad niyang inutusan si Lara na kontakin si Joe at hilingin na ibigay ang hard drive. Pumayag si Lara, ngunit may kondisyon, ibalik sa kanya ang satellite phone dahil iyon lamang ang tanging paraan upang makontak si Joe. Nang iabot ng kanang kamay ni Orland ang telepono, mabilis na nag-type si Lara ng isang code sa gadget. Biglang isang pagsabog ang yumanig sa silid. Lumipat ang eksena kina Orland at sa kanyang mga tauhan, na nasundan na sina Joe at Chester patungo sa bahay na kanilang tinatagwan. Isang lokal na magsasaka na nakakita kay Joe ang nagsiwalat ng kanilang kinaroroonan. Makalipas ang ilang sandali, inutusan ni Orland ang tatlo sa kanyang mga tauhan na pumasok sa tirahan at harapin si Joe. Gayunpaman, nag-atubili ang mga lalaki, lubos na batid na si Joe ay hindi karaniwang kalaban. Dahil sa galit, agad na pinatay ni Orland ang tatlo. Alam ni na Joe at Chester na pinalilibutan na ni Orland at ng kanyang mga tauhan ang bukid. Si Chester, na nakaupo, ay humingi ng tulong kay Joe upang makatayo, nagrereklamo ng matinding sakit sa likod. Ngunit nang abutin siya ni Joe upang tulungan, sinaksak siya ni Chester ng isang hirenggilya. Malamig na ibinunyag ni Chester na ang laman ng hirenggilya ay isang lason na siya mismo ang gumawa. Mayroon na lamang si Joe ng 24 na oras para mabuhay hanggat hindi niya nakukuha ang antidote. Nangako si Chester na ibibigay ang antidote kung ibibigay ni Joe ang hard drive. Labag sa loob na pumayag si Joe, ngunit may kondisyon, kailangan muna nilang harapin si Orland at ang kanyang mga tauhan. Nang walang sinasayang na oras, binuksan ni Chester ang bintana at binaril ang isang poste ng kuryente sa malapit, dahilan upang magdilim ang paligid. Sa ibaba, pinaulanan ng bala ni Orland at ng kanyang mga tauhan ng bahay, pinuno ang hangin ng putok. Gumamit si Orland ng smoke grenade upang mapuno ang bahay ng makapal at nakakasulasok na usok. Sumugod ang kanyang mga sundalo papasok, ngunit naghanda sina Joe at Chester para sa kanilang depensa. Sumiklab ang isang marahas na sagupaan. Sa gitna ng kaguluhan, pinasabog ni Chester ang isang granada na nagbukas sa pinto ng garahe. Gayunpaman, dahil sa pagsabog, nahulog ang hard drive mula sa kamay ni Joe at mabilis itong sinunggaban ni Chester. Walang pag-aalinlangan, sinuntok ni Chester si Joe bago tumakas, iniwan si Joe na mag-isa laban sa mga tauhan ni Orland.
Ngayong mas marami ang kalaban at mahina na, napilitan si Joe na ipaglaban ang kanyang daan palabas laban sa mga mersenaryo. Sa gitna ng laban, naghagis ng isa pang granada ang isa sa mga tauhan ni Orland, na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Tumilapon si Joe dahil sa blast, lalo pang pinalala ang kanyang marupok na kalagayan. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ni Orland si Joe na may hawak na baril. Tinanong niya kung bakit hindi na lamang ibinigay ni Joe ang hard drive mula pa sa simula upang maiwasan ang lahat ng karahasang ito. Sumagot si Joe sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit napakahalaga ng hard drive na handang gawin ni Orland ang lahat para makuha ito. Ipinaliwanag ni Orland na ang hard drive ay ebidensya ng mga maling gawain ng pinuno ng CIA at ng iba pang matataas na opisyal ng Amerika. Kinamumuhian niya ang mga ito at naniniwala siyang ang hard drive ang susi upang pabagsakin sila. Inamin din niyang siya ang nagpabagsak sa eroplano ng CIA kanina upang makuha ang hard drive. Doon napagtanto ni Joe na si Orland ay higit pa sa isang simpleng mersenaryong nagtatrabaho para sa Russian intelligence. Iisa ang kanilang layunin, ilantad ang mga tiwaling opisyal sa Amerika. Humingi ng paumanhin si Joe at ibinunyag na nakuha na ni Chester ang hard drive. Iminungkahi niyang magsanib puwersa sila upang hanapin si Chester, na malamang ay patungo na sa lodge upang saktan si Lara. Pumayag si Orland, at ang dalawa ay bumuo ng isang hindi komportableng alyansa bago tumakbo upang hanapin si Chester. Habang papalayo sila, tinawagan ni Joe ang direktor ng CIA at nangakong ilalantad ang kanyang mga tiwaling gawain. May pagmamataas na sumagot ang pinuno ng CIA, sinabing nakuha na ni Chester ang hard drive. Tinukso rin niya si Joe sa pagsasabing nalasan na siya at may mas mababa sa 24 na oras na lamang para mabuhay. Ibinunyag ni Joe na hindi ganap na kumalat ang lason sa kanyang sistema, kaya hindi siya nasa agarang panganib. Dahil sa galit, inutusan ng pinuno ng CIA ang kanyang mga tauhan na magpadala ng isang mapanirang drone sa lokasyon ni Joe at Orland upang tuluyan silang paksain. Hindi nagtagal, dalawang armadong drone ang lumitaw sa himpapawid sa kanayunan ng Poland, naghahanap kay Joe. Mabilis nila siyang namataan habang nagmamaneho kasama si Orland. Nang walang pag-aatubili, pinaulanan ng drone ng bala ang sasakyan. Nagawa ni Joe na umiwas at bumilis, halos makaligtas sa putukan. Gayunpaman, walang tigil ang mga drone at patuloy silang hinabol ng may walang kapantay na katumpakan. Lalong tumindi ang habulan at sa desperadong pagtatangkang makatakas, bumangga ang kanilang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sa kabutihang palad, nakaligtas sina Joe at Orland nang walang malubhang pinsala. Mabilis silang nagtipon at itinuon ang kanilang pansin sa mga drone. Matapos ang isang mabangis na laban, nagawa nilang pabagsakin ang isa sa mga drone. Ngunit bago pa man sila makahinga, biglang nagtaksil si Orland at tinutukan si Joe ng baril mula sa likuran. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, isang putok ng baril ang umalangaw, si Lara ang bumaril at tinamaan si Orland. Hindi pa rito natapos ang kanilang pagsubok. Ang natitirang drone ay nagsagawa ng isa pang pag-atake na nagresulta sa isang napakalakas na pagsabog. Sa kabila ng kaguluhan, nagawa ni Lara at Joe na makatakas, bagamat kapwa sila nagtamo ng malulubhang sugat. Kinabukasan ng umaga, dinala ni Joe si Lara sa pampang ng isang malapit na lawa. Ang sugat na tinamo niya sa naunang laban-laban sa kanang kamay ni Orland ay nagdulot ng matinding panghihina at pakiramdam ng kawalan ng depensa. Ginawa ni Joe ang lahat upang gamutin ang kanyang mga sugat at aliwin siya ng mga salitang nagbibigay lakas. Sa kabutihang palad, nakatulong ang kanyang pagsisikap at bahagyang nakabawi si Lara. Biglang lumitaw si Chester habang sila ay nagpapahinga. Naguluhan si Joe at tinanong kung bakit naroon pa rin siya, gayong dapat ay patungo na siya sa Amerika upang ihatid ang hard drive. Sinabi ni Chester na hindi siya makaalis dahil biglang nanghina ang kanyang katawan. Doon sinabi ni Joe ang totoo, si Chester ang kanyang nilason, hindi ang sarili niya. Inilabas niya ang antidote at ipinaliwanag na ang inuming tinanggap ni Chester kanina ay may lason. Ngayon ay malinaw na kung bakit tumanggi si Joe sa inumin noon. Sa mahirap na sitwasyong ito, gumawa ng alok si Joe. Ibibigay niya ang antidote kay Chester sa isang kondisyon, ibalik ang hard drive at tulungan silang pabagsakin ang pinuno ng CIA at ang iba pang tiwaling opisyal. Wala nang ibang pagpipilian si Chester kundi ang pumayag. Mula sa sandaling iyon, nabuo ang isang hindi inaasahang trio na may iisang layunin. Salamat sa panunood. Kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong recaps. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng magandang araw.